Okay, so tayo po'y dadako na sa ating salitang mapapakinggan at katulad nga po ng ating tema, proclaiming and abiding the Word of God. Diba? Yan po yung ating tema, mandato na binigay ng Panginoon sa atin at sa buong taon ating pong kina-quarter po yan. Tapos na po tayo sa worship at ngayon po sa second quarter ating pong pinag-uusapan about outreach o witnessing na tinatawag. So ngayon po, ayan ang ating tatalakayin ngayon pong umaga. At kasi habang ginagawa po ng aking anak, yung pangalawa kong anak, yung aking PowerPoint, tulog na ako kaya hindi ko alam kung ano nangyari sa PowerPoint, no? Kayong pa man, bago po ako magsimula, ang topic po kasi natin ngayon is about the greatest gift, no? Pakibanggit sa katabi mo, the greatest gift, no? Okay. Sino po ang born again na? Parang kukunti lang yata. Ulitin ko po, baka, sinong Kristiyano? Yay! No? Mga kapatid, minsan, medyo iklaro lang natin yung Kristiyano. No? Kasi tayo pong mga Pilipino, tayo daw po'y Christian nation, di ba? Yung Christian nation pong declaration na yan, ay mga Kastila po ang nagbigay niyan. Pag sinabi noon, tinusok po yung bandila sa Leyte. No? Diniklara po tayo na bansang Kristiyano. Ang pagka-Kristiyano po natin dito ay yung pong Roman Catholic na doctrine, no? Pero pag sinabi pong biblically speaking, yun po yung Kristiyano po natin is about nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. No, so ngayon, uulitin ko po yung tanong, sino po ang born again na? Yan, okay. So, bakit ko po tinatanong yan? Kasi may kaugnayan po yan sa topic natin. No? Kasi baka naman po, ang nasa isip yung greatest gift ay si Kristo. Okay? Bagamat yan po naman ang binabanggit ng John 3:16 na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang ang sinuman ang sumampalataya sa kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung greatest gift ng Lord. Ngayon, ano naman ang gift ng mga born again sa mundo? Yan po yung ating tatalakayin. The spiritual gift, the greatest gift ng mga Kristiyano sa mundong ito. No? Yan po. Kaya ang tema po natin ngayong pong umaga is about moral excellence is the greatest gift. Pakibanggit sa katabi mo, moral excellence. Alam niyo po, mga kapatid, ang hinahanap po ng mga tao ngayon, mga hindi Kristiyano, kakitaan po sa ating mga Kristiyano, yung pong virtues and character na binabanggit ng ating Panginoon. Kasi nga po, kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka magsabing born again ka, kahit hindi ka magsabi na, Kristiyano ako, galang mo naman ako, makita sa'yo yung pagiging born again. Kaya po yung moral excellence po, I truly believe, na ito ay para sa mga born again. Amen? Moral excellence. Pakitingin ngayon katabi mo, tingnan mo yung mata. Ayan. Ang ganda. Ang guwapo. Diba? Yan po ang wala, ang hindi mananampalataya. Nakakasiguro po tayo dyan. Ang bawat Kristiyano, bawat born again, bawat mananampalataya, maganda at guwapo. Nakataas po ang kamay ko. Kayo, hindi guwapo? Brother August, guwapo ka ba? Pogi daw. Naku, mabira tayo, pinalitan na natin. Moral excellence is the greatest gift in this world, mga kapatid.
Nararanasan niyo ba ang hirap ng buhay? Chaos. Lalo na po ngayon, may gera po sa Middle East, kasama na ang ibang bansa. Hindi pa po tapos ang gera saan ba yan? Sa Russia? Saan ba yan dyan? Ukraine. Ukraine tuloy. At iba pa, huwag kayong mag-alala mga kapatid kasi yan po ay nasa Biblia. Palapit na ng palapit ang ating Panginoon. Di po ba? Makakasiguro na po tayo kapag dumating ang pagdating ni Kristo, makakasama tayo, dadalhin tayo sa langit. Kaya nga po, papayag ba kayo mga kapatid? Sa mundong ito, chaos na, papayag ka ba? Na yung kaibigan mo, kakilala mo, katrabaho mo, kaklasmate mo, ay hindi ma-born again. Papayag ka ba? Of course, hindi tayo papayag. Membro ng pamilya natin, nanay at tatay, lolo't lola, tito't tito, tito't tita, boss ng company, at iba pa. Kung meron pa akong nakalimutan. Lahat pong yan, sinasabi ng Panginoon na sila'y makakilala upang sa ganon ay maging maganda ang kalalagayan nila katulad po natin. Kasi tiyak na po ang ating kaligtasan, tiyak na po na tayo makakasama, pero dapat po, nag-iiwan tayo nagpapakita tayo ng magandang example. Kaya nga po yung example nito, yung greatest gift na maibibigay natin sa mundong ito ay moral excellence. Amen? So yan po mga kasama, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang ipapakita po natin sa mundong ito na pahirap na ng pahirap, ipakita natin. Alam niyo po ba, ang respeto ay makukuha kapag meron kang integrity. Ulitin ko po yan. Ang respect, kasi sinasabi, uy, igalang mo naman ako, matanda ako sa'yo. Uy, pero don't you know mga kapatid, ang tunay na pagsunod, paggalang sa'yo, your integrity. Kasi nga, kapag nawala ang integrity, parang ganito, i-demo ko sa inyo, doktor, Doktor, yung professional doktor, Si doktor, nasa kalye, susuray-suray na ganyan. Susuray-suray na ganyan. Sa tingin mo kaya, igagalang mo yung doktor na yon? Di ba ba? Pero yung pulubi, marunong magpo at upo. Okay. Walang pinag-aralan, pero sinusunod niya ang salita ng Diyos. Yes. Respeto ang ibibigay sa kanya. Moral excellence is our gift from this chaos world. Yan po yung ating titingnan. Tingnan po natin ang ikalawang Pedro, Kapitulo 1. Yung paragraph lang po na yan ang ating babasahin. 5 to 7. Ang nasa akin pong note ay galing sa New Living Translation. Babasahin ko po kung ano man po yung version na nakalagay dyan. Ito pong sabi, in view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. And moral excellence with knowledge, with self-control. And self-control with patient endurance. And patient endurance with godliness. And godliness with brotherly affection or kindness. And brotherly affection with love for everyone.
Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, sangkapan mo kami, Panginoon, ng karunungan, ng pangunawa, upang lubos po naming maintindihan at maunawaan ang aming pong nabasa na ito po'y naisulat, diniktahan ng Banal Espiritu, upang ma-inspire si Apostol Pedro na maisulat ito sa mga Kristiyano noong araw until today at sa mga darating pang mga araw. Pagpalain niyo kami habang kami ay nagmumuni-muni, pinagsasaluhan ang iyong dakilang salita. Sa iyo namin po malagod po na binabalik ang papurit karangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tingnan po natin ang background nitong dalawang libro. 1 Peter and 2 Peter, mahalaga po ito sa ating panahon dahil ang sitwasyon noon hanggang kapareho pa rin sa ating panahon. Di ba? So 1 Peter was written just before the time that Roman Emperor Nero began his persecution of Christian. Yung pong 1 Peter na isulat po ni Apostol Pedro yan, dahil ang kalagayan po ng mga Israelita ng mga panahong yon, persecuted po sila ng mga Kristyan ni Emperor Nero. Meaning, control sila ng Roman government, kaya po ang kanilang sitwasyon ay halos katulad din po sa atin pong panahon ngayon. And then, 2 Peter was written 2 or 3 years after na maisulat po ang 1 Peter. No? At yan po, after persecutions had intensified. Lalong tumindi po ang persecution ng naisulat po ni Apostol Pedro, ang ikalawang Pedro. Lamang, meron pong internal problem sila sapagkat ang kalagayan po ng mga Hudyo, ng mga panahong yon, okay, kung ikaw baga, yung maraming nagbabawal sa iyo, tapos pumasok pa sa iyo, sa inyong iglesia, halimbawa, ang mga bulaang propeta. At ang sinasabi nila, huwag kayong maniwala sa Apostol Pedro nyo. Huwag kayong maniwala sa mga apostol. Mali ang kanilang sinasabi. Makinig kayo sa akin. Tama yung aking sasabihin sa inyo. Therefore, ang intention po ni Pedro, pagbawalan ng mga Hudyo, na makinig doon sa mga false prophet na ito, false teacher na ito, dahil walang maidudulot na maganda sa kanila. At aalisin pa ang kanilang pananalig kay Kristo. So pumasok na ang kanilang kaaway, hindi gobyerno ng Romano, kundi yung pong mga kapatid nila dati na ngayon ay naging bulaang mga propeta. At pinipilit po na sila ay ibalik doon sa dati nilang kalagayan. So, 1 Peter or 2 Peter combats their heresies by denouncing the evil motives of the false teachers and reaffirming Christianity's truth. Meron tatlo pong tayong pinanghahawakan. There are 3 truths of Christianity. Makinig po kayo mabuti. Pa yan po yung main point ko. Gusto ko lang makita natin. There are 3 truths of Christianity. Number 1, the authority of Scripture. Sola Scriptura, sabi po ng ating mga... So, yung pong the authority of the Scripture, kaya tayo po, mga Kristiyano, mga born again, hindi na po tayo naniniwala sa mga gaway-gaway, hindi na tayo naniniwala sa mga pagpatay, huwag kang magwawalis, hindi tayo naniniwala kapag kinasal, ay unahan mo ang iyong asawa, baka ma-underdesire ka. No? At iba pang mga, hindi natin alam kung saan nanggaling po yon. Pero ang salita po ng Diyos, wala nang iba. Ito ang Biblia po ay walang mali. Pero ang sinasabi nila, yung kanilang pinuno ang walang mali. Walang katotohanan mga kapatid yan. Kasi ang Bible na nagsasalita, only the Bible, the authority of the Bible, the verbal inspiration of the Word of God. Yan po yung first truth of Christianity. The second truth is about
The primacy of faith. Sa pananampalataya lang, tayong maliligtas, hindi sa mga mabubuting gawa. So, our primacy of faith is about we are justified by faith alone, not by works. No? So, yun po yung pangalawa. No? Pangatlo po, the certainty of Christ's return. Tayo po'y naniniwala na muling babalik si Kristo. Ako po'y naniniwala na babalik si Kristo. Nakataas po ang aking kamay. Ako'y naniniwala, soon, very, very soon, darating si Kristo upang kunin ako at kunin ang mga sumasampalataya sa Kanya. So there is three powerful truth of Christianity. The Scripture, the primacy of faith, and the certainty of the second coming of our Lord Jesus Christ. So yan po yung tatlong bagay na yan. So in view of our theme, we will supplement the second truth. Ano yung second truth? The primacy of faith, no? Sinabi po ni Apostol Peter, the primacy of faith. So, ang pag-uusapan po natin, galing po doon sa ating paragraph na binasa, the pyramid principle. Pakisabi nga sa katabi mo, the pyramid principle. Okay, so sa mga nag-aaral, kung kayo ay sanay kayo dyan, yung pyramid na yan. Sa communication, ginagamit din po yan, the pyramid skill. No, dito, kaya nakalagay po yan, figure number 1, figure number 2. No? So, alam niyo po ba, baka makalimutan ko po, one time na umatin kami ng PIP, si Pastor Rene, ang aming speaker. Si Pastor Rene po, dating international overseer, ngayon pinalitan na po siya ni Pastor Butch, pero siya po ay pastoring pa rin ngayon sa London, sa England. No? So, from time to time, umuwi po siya para maimbita po natin siya magsalita. Meron siyang iniwang thought about dito sa paragraph na to. No? So, ang sabi po niya, greatest gift we can give is the formation of man and woman of character and virtue to the world. Ang sabi ni Pastor Rene, ang greatest gift daw po na may bibigay po natin sa mundong ito ay yung ating moral excellence. Yun po yung irigalo natin sa nanay natin. Kaya nga huwag kayong magtaka, lalo sa mga kabataan, kasi nung araw, nung nausap po yung YWAM, nausap po yung mga kabataan po ang unang nabuborn again. Pag uwi nila ng bahay, napakainit. Kaya ang nanay nila, nabuborn again din. Ang tatay nila nabuborn again din. Ayawan ko lang ngayon, kung totoo pa rin yung realidad na yun. Why? Kasi nga, kahit kabataan sila, kinakakitaan sila ng pagbabago. Kinakitaan nila kaya po testimony ko rin yan eh. Maldito akong tao, kamandag nga ang tawag sa akin eh. Bagamat, ang paniniwala ng nanay ko, RC is the greatest church in the world. The highest church in the world. Kaya hindi po siya nabago doon. Alin yung po nagbago sa nanay ko? Hindi pa ako gumamit ng version kay nanay. Hindi pa ako gumamit ng mga talata ng Biblia. Ako po yung talata ng Biblia sa kanya. Nagbago si Kamandag. One time, 5th anniversary ng Word for the Word then, sabi ko sa nanay ko, Nanay, imbitahan kita sa gawain. Wala na pong salita yon. Sumama ang nanay ko and then nag-preach si Dr. Wang ng Singapore. Nag-altar call. Nasa dulo po kami ng PICC. Sabi ko sa nanay ko, Nanay, nagtatawag po yung pastor. Kung ikaw daw po ay naniniwala sa kanyang sinabi. Nag-iimbita po siya
kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Isang akbang ng nanay ko, lumuluhan na ako. Akbay kong nanay ko hanggang doon sa altar, tumanggap. I never. Hindi pa ako nagturo sa nanay ko ng Bible study. Ito ang Bible study. Pagbabago. Bakit kayo nakatingin sa akin? Alam kong gwapo ako, pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko pinapangaraw-araw yan. Joke lang po. Greatest gift we can give in this world is our moral excellence. Let's follow the pyramid principle applying the paragraph of taken from chapter 1 ng 2 Peter 5 to 7. 3-point po yan. Yung figure number 1 po dyan, kaya po nilagay ko, yan po yung the headline or the main focus. The second, the logic form o logical form, the support, and then yung pong sa baba, details to support each other. Nakita ko po yung pyramid na yan doon po sa paragraph na binasa natin kanina. Let's take a look, the verse 5, no? Ano po ang verse 5 na sinasabi ni Apostol Pedro? Sabi sa Tagalog, dahil dito, we're talking about sa condition ng mga Kristiyano, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Ito po yung main point po natin. The main point is supplement your faith with generous provision of moral excellence. So therefore, ang una sa lahat, ang nangyayari po sa isang Kristiyano, yung kanyang pananampalataya. Amen? Because ang teaching po ni Pablo sa Ephesians, hindi sa pamamagitan ng gawa tayo maliligtas, kundi tayo'y maliligtas sa awa at habag ng ating Panginoon. Now, tanungin natin, paano tayo kahabagan ng Diyos? Open your heart. Open your faith. Accept na ikaw ay makasalanan. Yun po ang faith na pwede pong maganap sa buhay ng isang tao. Kaya nga po, ang sinasabi dyan ni Apostol Pedro, now, ikaw ay born again na? Ikaw ay Kristiyano na? But why? Ano pa ang susunod? Supplement your faith with moral excellence. Hindi mo na kailangan sabihin na, oy, galang mo naman ako, born again ako. Hindi ka na kailangan maglagay ng placard at sinasabi mo, I am born again. Kapatid, your moral, your character, and virtues is enough to say you are a Christian. Amen po ba? Wala ba po bang palakpak yan? Palakpakan nyo ang iyong sarili. Yes! I am born again. Idadagdag ko sa pagiging born again ko ang aking pananampalataya at ang aking pananampalataya makikita sa akin yung excellency. Pag-uugali ko ay bago na. Faith. Lagyan lang po natin ng konting kanyan. Mag-aral naman tayo ng konting Griego. Ano pa yung faith sa Greek? No? Sabi nila, pistes daw po yon. Hindi po peste yan. Pistes. At ano po ang meaning nito? Trust in the Lord which brings one into the family of God. Ang pananampalataya daw po ay pagtitiwala sa Diyos at ikaw ay dadalhin sa kalipunan ng mga mananampalataya. Yan pong ibig sabihin nun. Kaya po, pag sinabing pong church, katulad po natin, Win, Kalamba, Family,
church, yan po yung dinadala ang bawat sumampalataya kay Kristo. The family of God. The ecclesia sa wikang Griego. Tayo po yun. Sa kalipunan ng mga mananampalataya. Andyan po. Kaya po yung faith mo, ang faith mo, pinagsama-sama, tawag po dyan, a family of faith. Kasi nga, tayo po ay pinag-isa na ng dugo at katawan ni Kristo. This is what separates Christian from all other people. Kaya nga po, hinihiwalay tayo, set apart, doon po sa yung, ibig sabihin ng set apart, yung ugali mo, hindi pwedeng ipantay sa mga di mananampalataya. Dahil hindi pa nga po sila nakakilala kay Kristo. Pero, wag mo namang sabihin na, ako ay hiwalay na sa inyo, kaya hindi po. Sabi ni Rick Warren, ganito, do not isolate, but insulate. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Huwag mong hihiwalay ang sarili mo sa kanila, kundi ang hihiwalay mo dyan yung iyong pananampalataya, pero dapat mahawahan mo sila ng iyong pananampalataya. Paano mahawahan? Yun nga pong ibig sabihin nun to eh. Iintindihin mo yan mga kasama mo kahit maglalasing yan, manunugal yan, sukan-suka ka na doon sa amoy ng sigarilyo, tatanggapin mo yan sapagkat gusto mong siya maligtas din. Pero kung sasabihin mo sa kanya, oy, Diablo, lumayas ka sa harapan ko. Oy, nanay, wag mo akong mumurahin, Kristiyano na ako. Boss, wag mo akong sisigawan dahil I am a born again. Maraming klase. Supplement your faith with moral excellence. Idagdag mo. Kasi alam mo na ikaw ay binago ng Diyos. Inalis ng Diyos sa pusali ng kasalanan. Ngayon, ito namang kausap mo, ito namang kaibigan mo, itong magulang mo, ay hindi pa. Pero sila'y nasa pusali ng kasalanan. Anong gagawin mo? Pabayaan silang ganon? Ahunin mo sila sa pusali ng kasalanan na yan by virtues and character na ibakikita mo sa kanila. It is the foundation of all other qualities in the Christian life. Kung walang faith ang isang tao, wala siyang pagsisimulan. Ang pagsisimulan ng isang tao nang tumanggap siya kay Kristo, yung kanyang pananalig kay Kristo. Pag wala yon, wala siyang pagsisimulan. So kapatid, in witnessing, supplement our faith with generous provision of moral excellence. Because moral excellence literally means goodness and best. Gawin mo na lahat. Kaya nung ako'y minumura ng nanay ko, lahat ng every morning, wala akong ibang marinig kundi sa kanya, Tan G.A. ka. Nag-born again ka ba? Tingnan mo, wala tayong kape. Wala tayong pananghalian mamaya. Tinanggap ko lahat po yon. Pero nung ako hindi pa Kristiyano, si Kamandag, oy, nanay, ako nagpapakain sa inyo. Manahimik ka. Hindi mo alam yung hinihigaan mo, binili ko yan. Hindi mo ba alam yung pinapanood mo? Na television, binili ko yan. Kaya wag mo akong mumurahin ng ganyan. Nagbago po si Kamandag. Ang tinanggap ko si Kristo. Tinanggap ko lahat yung mga pagmumura ng aking nanay. Armalite nga kung tutuusin. Umaga, daming balang tumatama sa katawan ko. Salamat sa Diyos.
nilagyan ako ng breastplate of righteousness ng Lord. Hindi tumatama. Kapatid, yung testimony mo sa kanila, enough para sila magising sa kanilang kalagayan. Your moral excellence, enough para sila makakilala kay Kristo. So in witnessing, supplement our faith with generous provision of moral character. Number 2 po tayo. Verse 6. Sabi po sa verse 6, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ay katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Yan po yung mga tignan natin, the support of faith. Yan yung sinasabi ko, nag-start tayo sa pananampalataya, dapat yung pananampalataya po natin may supporting element. At yun po yung nababanggit dyan. Isa-isahin po natin yan. Kapatid, dyan po tayo pinapanday. Yung pananampalataya nyo, dyan tayo pinapanday. Upang sa ganon, yung mga nakatingin sa atin, iniobserbehan po tayo kung ano po ang ating magiging o gagawin. No? Support of faith is all. Tawag ko po dyan, logical point. Una po dyan, moral excellence with knowledge. Pag-aralan po natin, Gregong salita, galing po yan sa salitang noses, tinatawag, knowledge. Ang meaning po niyan, comes not from intellectual pursuit, but it is spiritual knowledge which comes through the Holy Spirit and focus on the person and the Word of God. So sa maikli pong salita, yung pong moral excellence with knowledge, galing po yan sa Espiritu ng Panginoon. Sinasakampong po tayo ng karunungan upang maintindihan po natin ang salita ng Diyos. At upang maintindihan rin natin yung pong mga nangyayari po sa ating paligid. Kaya nga po, kapag tayo ay mananampalataya na, naintindihan po natin na andyan yung loto sa iyong katabi, sa iyong kapitbahay. Alam mo nang sabi ng Bible na ang loto, pag-agaw ng kayamanan ng mundo, hindi mo na yan gagawin. Sinasabi ng Biblia yan. Naalala ko tuloy. Nung ako po yung unang pastoring ko kung taga-Kupang kayo, Muntinlupa, yan ang una kong pastoring job. May 30 membro ako noon. Merong isang matanda. After ng service namin, inakbayan ako ng matanda. Pabian po ang kanyang pangalan. Minsan umaatin yung anak niya dito eh. Inakbayan ko yung matanda. Akong inakbayan. Sabi niya, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Always naman, tatay. Ay, ano pong ipag-pray ko sa inyo? Pag-pray niyo pong manalo ako sa loto. Ay, bakit naman? Bakit naman po kayo gusto niyo manalo sa... Kasi pagagawa ko yung church niyo. No? Sabi ko, parang yung motibo niya, hindi maganda, pero magandang intensyon. Sabi ko na lang, tatay, iba na lang ipag-pray ko sa inyo. Ay, hindi ko po siya nirebuke doon sa sinasabi niya, pero sabi ko, ipag-pray ko na lang kayo, pero wag po yan. No offense, mga kapatid. Kung tumataya pa kayo sa STL, ang sabi ng lolo ko, nung araw, kung gusto mong magdildil ng asin, tumaya ka sa witing. Kung gusto mong maglaga ng baka, magkobrador ka. Bata pa po, naririnig ko na yan. Ang ibig sabihin ng lolo ko, walang nananalo sa waiting. Ang nananalo yung kobrador. Kasi yung kobrador,
Maliban doon sa porsyento ng taya mo, kapag nanalo ka, may balato pa. Wala siyang talo. Kaya sabi niya, ulitin ko po yun, ha? Kung gusto mong magdildil ng asin, tumaya ka sa wete. Kung gusto mong maglaga ng baka, magkobrador ka. Sabi ng Bible dito, knowledge. Aanin ang yaman ng mundo kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ask God. So yan po yung gnosis. Comes not from intellectual pursuit, but it is a spiritual knowledge. Yung pong gnosis na tinatawag po dyan, knowledge na tinutukoy po ni Pedro, hindi po yung katalinuhan ng mundo, kundi katalinuhan galing sa banal na Espiritu. Epignosin, precise and correct knowledge. Yan po ibig sabihin. Epignosin, ibig sabihin dyan, precise and correct knowledge. Only the Holy Spirit can give. Ayan po ang pangalawa, moral excellence with self-control. In Kratian, to have one's passion under control. This contrasts with the anarchy and lack of control on the part of the false teacher. Kontra po yan. Kaya po, sabi ni Pedro, magkaroon kayo ng self-control upang yung mga sinasabi ng mga taong yan ay hindi ka magalit, bagkus pa humingi ka sa Diyos ng gabay upang hindi ka mapahamak. The third, moral excellence with patient endurance. Sa ibang translation is perseverance. Hypomenen, ang wikang Griego niyan. Ang ibig sabihin niyan, staying under. It is used in the New Testament to refer to constancy or steadfast endurance. So under the adversity without giving in or giving out. So yan po ibig sabihin ng hypomenen. Magkaroon po tayo ng patient endurance. Para bang sa ibang salita, courage to standing up para ipagmalaki mo, ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya kahit na may pressure sa iyo. Na katulad ng sinasabi mo, sabi ng nanay ko, ano ka ba, tan-JA ka? Nag-resign ka sa trabaho mo para mag-born again ka? Walang sweldo yan. Anong bubuhay mo dyan? Katulad din ng nung ako'y namanhikan kay Christine. Alam niyo ba, ayaw akong tanggapin ng mga magulang yan eh. Wala daw ako tong sweldo. Kapag ako'y nanliligaw, nauna ako sa kanya eh. Nauna ako. Walang nagpapaupo sa akin. Walang gumukupusta sa akin kasi sabi niya, ayaw namang namin dyan sa'yo. Patanda na yan. Walang sweldo. Kaya po kami namanhikan, sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, bubuhayin kong anak nyo. Pupunta kayo sa kasal namin, wala kayong gagastusin. Damit nyo, damit ng abay, handaan, huwag kayong mag-alala. Kaming gagastos yan. Pupunta ka lang kayo, basbasan nyo kami. Nung nagsasama na kami ni Christine, nagbago na ang pananaw sa akin. Lamang ayaw pumunta ng bahay. Ayaw dumalaw sa amin. Minsan nang dumalaw kasi, hindi nakatulog. Ano sabi nung pinapaloob ni Christine, ba't ayaw niyo matulog sa amin? Hindi, ayaw namin. Eh bakit? Pag gagawin kaming pastor ni Ben eh. Yun ang lagi po sinasabi, kahit mga pamangkin ko, hindi po pwede pag kayo natulog sa bahay, hindi kayo po pwedeng pagbabanyo, hindi kayo born again.
Ay, sorry. Totoo po yun. Kaya marami pong mga pamangkin ko, ang ayaw matulog po sa bahay kasi gagawin daw siyang born again nila. Gagawin daw pastor sila. Pero yan pong pumantayan ko, mga kapatid. Ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya. Kahit sabihan pang tanjay ka, tatanggapin ko na ako'y tanjay kay Kristo. Huwag lang sabihin maganda o gwapo ako kung ang mundong ito ang nagsasabi. Pagtanggol mo ang iyong faith, kapatid, sa trabaho. Kung nag-iisa ka, patunayan mo sa kanila na ikaw ay mananampalataya. Kung boss ka, huwag ka namang yung pagiging boss mo para bang lagi may utang na loob sa iyo yung mga subordinate mo. Pakita mo na si Kristo ang sunod po. Moral excellence with godliness. Alin niyo ba ibig sabihin sa Grego niyan? Eusebian. Pakisabi nga sa katabi mo, godliness is Eusebian. Refers to piety. Man's obligation of preference toward God. So, ibig sabihin, godliness, ibig po sabihin yan, hindi mo na kailangan pang sabihin, ako'y makadiyos. Because of your faith to God at nakikilala mo at kilala mong kilala ang ating Panginoon, wherever you go, wherever you are, you can worship God because God is everywhere. Yun po ang ibig sabihin, yung godliness. Hindi kung araw lang ng linggo ka, banal. Pag araw ng Lunes hanggang Sabado, hindi ka na banal. Eusebian, ibig sabihin nun, nasiyo na si Kristo. Tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo. Yung inner being mo ay napalitan mula sa old self to new self. Kaya nga, sabi ni Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ngayon, now you are, ikaw ay makadiyos. Kaya nga, kahit saan kadalhin ng iyong mga paa, ikaw ay Kristiyano pa rin. Kung ikaw ay pumapasok sa trabaho at ikaw lamang ang born again sa kanila, praise the Lord sapagkat merong isa. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa inyong trabaho. Next, moral excellence with kindness. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng kindness sa Gregong salita? Galing po yan sa 7 churches. Kindness is Philadelphian. Yan po ang ibig sabihin ng kindness sa Gregong salita. A fervent, practical caring for others. A fervent, practical caring for others. In John 1 John 4:20, ang sabi po ni Juan, if someone says, I love God, but hates a Christian brother or sister, that person is a liar. For it we don't love people we can see. How can we love God whom we cannot see? Sinasabi mo, kapatid, mahal kita. Sa harapan, pagtalikod, meron ka nang sinasabi against him. You are a liar. Makinig ka, kapatid, kapag ginagamit ka ng kaaway para i-chismis ang kapatid mo, you are a liar. Sobra pa yan sa pagpatay. Kung sinisiraan mo ang kapatid mo, you are a liar. Hindi po ako nagsasalita niyan. Galing po sa Bible yan.
Everyday life, dapat meron kang honesty, compassion, respect, and responsibility. Panghuli na po tayo, yung base po ng pyramid. The details to support each other. In verse 7. Ano po yung verse 7? Sabi diyan, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang bottom ng pyramid is love. The bottom of our faith is love. Moral excellence with love for everyone. Agapen. Sa wikang Griego po. The agapen is desiring the highest good for others. This is the kind of love exhibit. Pag sinabi mo sa kanyang, mahal kita kapatid, agapen. Ibig sabihin doon, the highest form of love na pwede nating i-apply in principle. Sabi po ni Pablo sa Romans 8:5 o 5:8 rather, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. 1 John chapter 4 verse 9 to 11. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as sacrifice to take away our sins. So their friends, sabi ni John, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Sabi nga naman sa katabi mo, love kita, kapatid. Sa iyong likod, love kita, kapatid. Huwag lang ngayon. Sabi ni Jesus, I am yesterday, today, and forever. Because of His love, dapat today and forever. Di ba ba? Kapag sinabi mo yung love mo yung kapatid mo, sinasabi mo si Kristo yung love mo. If you love me, follow my command. Sabi po. Makakasiguro po ba tayo doon? Wala nang siraan? Kasi pag sinisiraan mo yung kapatid mo, you are a liar. You are a liar. You say, I love God, but you hate your brother. You are a liar. Closing na po tayo. Sumobra pa ako ng ilang minuto. Interestingly, this symphony begins with faith and ends with love. Sa pyramid po, sa faith nagsimula, nag-end sa love. Pero without yung supporting ligament, hindi po madidevelop yan. Kaya develop yung character, your virtue. Upang makarating ka sa agapen, love ng Panginoon. Kaya day to day, mga kapatid, dinidevelop ang character natin. Hindi overnight yan. Yung pagsisinungaling mo, ay, pasensya na, born again pala ako, nagsinungaling ako. Hindi po ganon. So kapatid, ang inaambag natin sa mundong ito, your moral excellence. Yan yung special gift o greatest gift na may bibigay natin. Nagbigay ka nga ng flowers sa nanay mo.
O nga, sa next Sunday, Mother's Day, laki pa naman natin ng yakap. Laki pa naman ng prayer. Baka naman, yan ang regalo ko sa iyo, Mother's Day ngayon. Langyan mo naman ng lambing. Ina-address ko sa 3 kong anak. Ay, 4 na daw. 4 na daw, 4. May panganay na ako ngayong babae, ha. Praise the Lord. Yes, mga kapatid. Show your love. Love is action word. Kaya dapat po yan, ipakita mo naman ng iyong loves. Develop your moral excellence, your character, virtues. Ulitin ko po yung sinabi ni Pastor Rene. Diba? Sabi niya, yung greatest gift that we can give to this troubled world is moral excellence. Kaya nga po, ayaw ko sana sabihin to pero lumulutang lang po yan kapag namatay na yung tao. Diba? Tinatanong natin, ano ba yung sa tingin mo, naiwang treasure sa iyo nung, napakabait po niyan. Diba? Matulungin po yan. Diba? Diba? Bakit pagpatay na, lumulutang to, kapatid? Buhay pa lang, makita na sa iyo ang kagandahang asal. Upang sa ganon, yung mga nakatingin sa iyo, madala mo sa paanan ni Kristo. Huwag ka nang magsalita na kung ano. Show it. Pakita mo na lang. At magtataka ka. At tatagpuan mo siya altar ng yung taong nakakita sa iyo ng iyong kabutihan. Amen po ba? Meron pong example tayo dyan. Kung kilala niyo ito, si Samuel Truitt Cathy. Siya po'y founder ng Check Fit PLIA. Hindi ko nga makakuha nyo, may yun. Siya po yung isang restaurant sa United States. Ang pangalan po niya, Samuel Truitt Cathy. No? American businessman, investor, author, and philanthropist who founded the fast food restaurant chain na nagsimula noong 1946. Okay. Siya po ay nag-alaga ng mahigit na 30 bata. Pinag-aral, at the same time, ang laging po niyang prinsipyo, isara ang kanyang negosyo kapag araw ng linggo. Because sa kanya, ang araw ng linggo, pagsamba niya sa Diyos. Closing businesses on Sundays to honor His faith. Meron po siyang video sa YouTube. I-type niyo lang Samuel Truitt. No? Na 3 minutes video. Ang title po ng kanyang YouTube is Legacy Excellence. Kaya nakuha ko po kaya marami po siyang iniwang alaala na kumbaga, na pwede po nating, at siya po yung nabigyan ng honor ng Lord. Check. Wala, iisa naman po ang ibig sabihin niya, Pastor, ba't tumigil ka na? Kaya tayo po'y tumayo na at tayo po ay mag-close in prayer.